Right, so meron tayo ditong rider JFI na naman, no? At na ano to, galing sa DIY, destroy it yourself. So, may problema na yung makina. Ano nangyari? So, syempre, pinagawa sa tropa, hindi na ibalik yung tama yung mga pyesa. So, pinilit, anong nangyari ito? Yan o, kita nyo yan, nakaangat. Tayo. Yun, pumutok yung manifold, no? Sumingaw. Oh. Yan, lesson learned po, no? Pagka sa motor, iwasan po nating mag-destroy it yourself or DIY. Kasi, imbis na minor ang gastos, mas malaki pa yung gastos. So, ito, ang sabi ni Sir, based on history, is tunog helicopter daw. So, tinry ayusin, kaso imbis na maayos, mas lumala. So, bubuksan natin, titingnan natin kung ano ba talaga yung problema. Plus, syempre, gagamitin natin yung ating degreaser at para magmukha ulit bago yung kanyang motorsiklo. So, bangan nyo to. Bubuksan ko to. Si Sir ay from, tigil sa kay Sir? Silang Cavite. So, si Sir ay na magpakita. Pero, yan yung motor niya. Yan. Okay. Shoutout dyan sa mga tiga Cavite. Okay, sa mga dumayo rito, sa mga bumili ng degreaser, maraming salamat sa mga nagtitiwala at PM nyo lang ako. Pwede tayo mag-usap. Kung gusto nyo mag-bulk order, pwede po. PM nyo lang ako. Then, usap tayo. So, para maka-avail kayo ng degreaser ko. So, pwede ko naman niya ipalalamove sa inyo for the meantime kasi wala pa po akong Shopee account. Or pwede kayong pumunta rito kung malapit kayo. Sabi lang kayo sa akin. Okay, PM nyo lang ako. And yun lang. Yung degreaser is very effective po yan. Matagal ko nang ginagamit. Almost a year na. So, eto, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung resulta after kong gawin to. So, makikita nyo rito kung gaano kaganda yung effect ng aking degreaser. Alright, so abangan nyo na to. JJ Humble Works. Bubuksan ko na muna to. Yun, so update tayo, no? Dito, ayan, naka-timing mark ako. Nakikita nyo? Ayan, timing mark. Pus natin ilaw. Yan, naka-timing mark, no? Kitang-kita dyan, ha? Yan, ha? Top dead center dito sa cylinder head. Pagdating sa magneto, silipin natin. Ayun, oh, wala, oh. Nakalihis yung araw. Kung titingnan nyo, ayan, oh. Ayan yung pantay. Sablay, oh. Ando sa baba. Oh, ibaba ko, yun, oh. Nasa baba yung timing. Ibig sabihin, kulang sa adjustment. Ayan, oh. Pantay ulit natin. Ayan, wala. Hindi makita yung timing, di ba? Ayan, oh. Nasa baba, ayun, oh. Ayun, oh, nasa baba. So, kulang ng isang galaw ng ngipin. So, dito, sumobra siya. No, bumaba. Dapat to, nakagitna. Ayan yung marking guide, oh. Diba? Oh, wala sa timing, oh. Kitang-kita, oh. Ayun, nasa baba, oh. Yun. So, isang ngipin na lang. Sayang, no? Buo na sana. So, yun yung problema. Pagka ganito, mas maganda, buksan nyo to. Kung hindi nyo pa kabisado yung motorsiklo, buksan nyo rito. Mas madaling mag-timing pag nakabukas to, mas kuha natin. Kasi may timing mark yan dun sa loob dito. Mamaya papakita ko. Tinuro ko na yung dati pa. Noon pa. Nung mga way back. Magto 2 years ago yata yun. Nung na-vlog ko kung paano mag-top overhaul. Paano mag-side overhaul. Paano mag-assemble. Di ba? Tinuro ko na yan. So, iwasan natin mag-DIY. Shortcut method. Ito kasing ginagawa na ganito. Pag hindi nyo binuksan to, nag-shortcut method kayo, mahirapan kayo mag-timing dito. Makukuha nyo rito, pero dito hindi nyo makukuha. Ayan, oh. Layo, oh. Pag sinilip nyo, nakaganto camera ko, nakababa, ayan, oh. Pero pag diniretso ko yung camera, ayun, oh. Wala talaga, lihis. Diba? So, dapat yan, kitang-kita sa gitna yung timing mark. Nakatutok dito sa marking guide na yan. Tapos, sa loob niyan, meron din yung marking guide. Ang Suzuki po, laging may marking guide niya sa loob. Okay? Mas maganda sa loob kayo timing mark kasi doon kitang-kita natin yan. Okay? So, yun lang. Dahil sa maliit na problema, na sana umaandar pa yung motor ni Sir, alam naman ni Sir na may problema yung makina. Sana nagagamit pa, no? Ilan buwan? 2 months? Tenga, 2 months, no? So, sayang pera. Kaso, nandyan na. So, last touch tayo. Gagawin natin to, syempre. Ayusin natin, itatama natin yung mali ng iba. Hindi po natin sila ibabash. Hindi rin po natin sasabihin yung pangalan. In generalize, mas maganda, turuan natin sila ng wasto at itama natin yung mga mali nila. Then, turuan din natin dapat si customer, no? Yun yung isang pinakamagandang way. Hindi po tayo mabubusan ng customer. Bakit?
pag once tinuturuan natin ng customer, mas magiging marami yung customer natin. Bakit? Kasi yung tiwala, yung malasakit, yun dapat yung pinoprovide natin, yung kalidad ng paggawa. Okay? So, yun, abangan nyo to. Tatapusin ko to at titignan ko muna kung ano yung naging problema. Bubuksan ko muna yung makina. Ayan, tinanggal ko na yung mga tornilyo. Okay? So, bubuksan ko muna to. Titignan natin kung ano yung main issue o yung root cause na sinasabi ko. Yun yung madalas ko sinasabi. Finding root cause. Hindi ko po alam yung problema. Kasi kayo gumagamit nito, yung mga motor nyo. Hindi ko alam ang problema niyan. Lagi kong sinasabi, hindi ko alam ang problema. Hindi ko alam ang root cause. Meron ako siguro mga minor na nasasagot. Pero not to the point na yun talaga yung sakit. So, binibigyan ko lang kayo ng idea. So, ito, bubuksan ko and titingnan ko kung ano yung main cause nito. Alright, so abangan nyo to. GG Humble Works. Tatapusin ko muna to, bubuksan ko muna. Okay, so 6:30 na ng gabi, no? Ayan, no? Linis ng makina, napakaangas, no? Yun, no? Lilinis na, kikintab, no? Parang bago na ulit, sir. Okay, so ito. Na-overhaul na, no? At buo na ulit. Ang problema kasi kung bakit to bukod doon sa timing mark, no? Yung sa clutch side na ituro ko na yan, di ba? Mali rin yung pagkaka-assembly kasi nagpapalit din pa siya ng lining dati. So, nalaman ko na yung full history. So, upon checking, yun nga, sinabi rin naman ni sir na nagpapalit siya ng lining kaso baliktad po yung pagkakakabit nung plate, no? Then, dito mali yung timing, so nabali at ito. Salamat nga pala kay Renz Villanueva, no? Ayan. Nakikabit na namin yung bagong manifold. Ayun, no? Alright. Yan. Bagong manifold na po yan. Asan yung luma, sir? Asan yung luma? Pakita natin yung luma. Nandiyan pa ba? Boy pa ba yung luma? Yung luma kasi nabali. So, dun sa nag-DIY sa motor niya. Alright. Ito yun, no? Charan! Wasak. Okay? Wasak na wasak, oh. Grabe, oh. Basag. Alright. Yan. So, yan. So, iwasan po natin mag-DIY, lalo na kung wala tayong proper tools at proper knowledge, no? Kasi the best way po dyan is kung magta-timing kayo, meron po kasing timing mark yan. No? Dapat maitama nyo muna. So, hindi porket nagawa nyo yung ibang motor, nagawa nyo yung isang motor, kala nyo kaya nyo na rin gawin yung ganito. Aralin nyo muna yung mechanism, proper tools, usage, no? Then, the best is magtanong. Huwag mo na magmarunong, ha? Mas masarap yung nagtatanong, nagbabasa, inaaral, bawat motorsiklo. Kasi bawat motorsiklo, pare-pares naman ang mechanism. Pero iba-iba yung pyesa. Hindi lahat yan pare-pares ng pyesa. May mahal, may mura, so doble ingat, no? Lalo na to, galing pa to na silang Cavite. So, yan. So, nakikita nyo naman, malinis na, kumikintab na, oh. Yun. So, ano na to? I-assemble ko na lang, no? Nasira din pala yung kanyang segunyal bearing. Ito. Ayan, oh. Segunyal bearing, sira. At yung connecting rod. So, nagpalit kami. Ayan. So, ano yung pinapalit? Suzuki Next po. Yun, bago yan. So, pag original, makikita nyo dyan, ayun, oh. Suzuki Next na connecting rod. Dapat to, walang alog ng left and right. Okay? Wala ring up and down. So, alam nyo naman yan. Naturo ko na yan dati. Yan. So, yun po, yung mga gustong bumili ng degreaser, ayan, ganito yung resulta, no? Ganyan lang po siya ka-linis. Alright? So, yan, makina po yung pinapakita ko, no? So, pwede rin po yung panlinis ng chain. Pinakita ko na yung last time. Yan, pwede yung panlinis dyan, sa fairings, sa chassis, sa wiring, walang problema yan. Basta, after nyong i-degreaser, basain, hugasan, punasan, then i-air dry. Mas maganda air dry, meron kayong blower, no? Para tuyong-tuyo, lalo na yung mga socket ng wire, no? Okay, so yun lang at ito tatapusin ko, tignan natin kung aandar na siya. So uwi pa to na silang Cavite. Okay, so yan. Kita niyo naman yung linis ng degreaser, no? Napakaganda, napaka-solid. Okay, so yan. Abangan niyo lang. Then pagkatapos siguro mga 8 tapos ko na to. I-duktong ko rito sa vlog na to. Alright? Bangan nyo lang to. So, okay. So, natapos na. 9:30 ng gabi. Lintik. Nihirapan ako nito. Ayan, oh. Una siya. At malinis na yung buong makina. Yun, oh.
degreaser yan. Napaka. Yan. Linis na, sir, no? Hindi na galing bundok. Ayan, no? Oh. 2 months, hindi na gamit. Ngayon, mandar na. Tapos, ang problema, ang dami. So, hindi ko na isa-isahin. So, sa makina, sabi ko naman na kanina, kung ano yung mga problema, then, muntik pa kami maberya dahil sa muffler. Ayan, nilabas ko pa yung muffler ko, muntik ko na ikabit. Naka-shifter siya, no? Buti, nagawa ng paraan. May butas yung kanyang bracket dun. Nagawan ko ng paraan. Nilagyan namin ng pandikit, saka ng buhangin, no? At okay na yan. So, sige sir, testing, paandarin mo. Testing. Oops. Okay, pandar. No, one click. Ang tahimik. Medyo may singupan ng konti sa muffler, no? At least hindi na ganun kalakas. Kumpara kanina, parang kala mo open pipe eh. Okay, hindi na yan, oh. Tahimik na. Then, yung kanyang ito, tinabas ko po yan. Yung kanyang shifter, ayan, oh. Tabas ako dyan, dintik na yan. Ginawa ko na paraan. Dintik na mawala ng cambio. Ayan, finish na to. Going siya sa silang, makakawin na sa silang Cavite. Alright. Okay, sir? Ayos ba? Okay, so ayan na. JJ Humble Works po. Tapos na yung kanyang motor. So, overhauling po ito, no? Saka, mga ibang pyesa, inayos pa namin. Okay? Alright.